Okay, ipakita lang natin yung bato na merong butas. Ayan o, makinis yan o. Pero hindi lang talaga kasya yung kamay ko dyan. Itong bato na ito ay galing dyan. Ayan. Sa portion na yan, tinanggal ang batong ito at dito yan nakakulob. Kaya inano natin, pinakita yung butas niya. Ito ay ganito na talaga ang plastada niya. Nandyan, nakaharap dito sa kawayan na ito. Ayan. Ayan po. Ayan. Doon ay creek dyan. Naandun na banda at naandun din mga patay na creek. Ito yung Y Creek na madalas meron at meron talagang history ang lugar na ito. Sa pamagitan nito, ano bang meaning nito? Pagka ganito, ito ay magandang sinyalis na meron nakabaon. Saan ba talaga hanapin? Pero bago muna, atin munang tignan yung pangalawang markers din na andun sa ibabaw at may kawayan pa rin. Okay, let's go. Okay, dito tayo sa isang site ha. Ayan yung bato kanina. Ayan o. Ito naman yung kawayan. Yan. Tignan natin yung isang kawayan dun at naka east-west alignment siya. Paano ba tumbukin yung ganito? Saan yung deposito? Lalo pat para sila ng surface trail marker. Ito yung kawayan. Paano ba i-remap ito? Yun yung kawayan dun sa ibabaw. Okay ha, tignan natin dun. Dun tayo sa ibaba kanina. Yan, malaki ang kawayan yan. Punta tayo dito sa ibabaw. Masyadong maulan kasi. Kaya na-slide tayo. Punta tayo sa ibabaw. Yung kawayan dun. Yan o. Ayan. Ito yung pangalawang kawayan mga ka-TS. Ito naman yung marker dito na parehas din na hole. Linisan muna natin. Ito yung bato. Ayan. 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 Perfect hole pa rin. Ayan. Para klaro. Ayan. Ayan. Yung bato. Ayan. Parang sucker load yata ito. Parang nakunan. Pero ito ay marker lang din. Na nagpapahiwatig na merong inilibing na mahalagang bagay. So, dahil sinabi ko nga kung saan hanapin yung dig site, pagka ganito mga ka-TS, ibig sabihin kasi nito, kung hindi naman punong kahoy na hardwood, papahiwatig ito na kung ano yung kaharap niya. Ito yung kaharap niya. So yung load dediretso ko na nasa ilalim ng punong kawayan. At naandun yung isa na meron ding tulad nito pero medyo maliit ang butas. Ibig sabihin nun medyo hindi malaki ang deposito doon. Ngunit hindi natin masasabi yung lalim ha. Pagkat engineering batalyon ng pag-uusapan natin, malalim talaga yan mga ka-TS. Yun ay parang shallow depo lang yun. At dito naman ay medium depo. Pero sana hindi ito bunker. Pagka ganito, liban na lang kung ang makikita natin ay isang bato na kinorting muhon. Yung muhon ba alam natin yun? Yun ay direct dig site. O dito mismo. Kung ito ay muhon, tapos dyan, kawayan yan, dito yung dig site, hindi dyan. Okay? Ito, ulitin ko. Ayan. Ayan. So, ito ay
nagpapahiwatig na ang deposito niya ay nasa kawayan mismo. At masasabi ko, noon pa niyan ay talagang sa wala pa ang kawayan na yan, pinagbaunan na ng kayamanan, tapos tinaniman ng lumang ng kawayan na ito. May turing na century. Ayan, tulad din noon doon sa kabila. At may project na dito na paggawa ng kalsada. Siguro ay alam na natin yan kung i-operate nila ito. Kasi may nangyari ng retrieval doon sa kabilang site at sabi-sabi na nakunan na daw. At natahimik na yon at hindi na tinuloy yung sinasabing road project. So hanggang sa muli mga kaibigan, at sana po ay mayroon kayong natututunan sa araw na ito. Maraming salamat, at kung bago pa lang po kayo sa aking mumunting YouTube channel, paki-subscribe naman, at nang sa ganun ay gaganahan pa akong mag-upload ng maraming kaalaman o maraming videos. At God bless po sa inyong lahat. Sana po ay pagpalain tayong lahat. Wait lang muna mga kaibigan. Meron tayong napapansin. Ayan. Kahit kayo mapapansin ninyo na naka-equilateral triangle yan. Pero not totally na lahat ng mga bato na ganito ay merong laman or positive. Take note na meron at meron talagang mga nature lang na pagkaplastada ng mga bato, pero hindi ko sinasabing ito ay nature lang. Alam niyo kung bakit? Maikwento ko sa inyo. Since kasi nasubukan ko na itong hukayin sa pinakagitna, meron akong nakuha na kung tawagin natin ay yaong mga STM, yung mga surface trail marker, I mean. Alam niyo na, di ba? Yung mga STM na yan, kung anong meaning, yung mga abbreviation yan, di ba? Sapagkat kasi yung mga STM na yan ay may kaugnayan yan o patotoo na yung paghuhukay natin ay tama at hindi nagkataon lamang ang mga bato. 'Di ba? Ganun yan mga katiats, mga kaibigan. Makwento ko lang saglit nung hinukay ko yan mga katiats ha. Napapansin ko malambot yung mga layering ng lupa. Kaya hindi ako nag-alinlangan na ituloy hanggang sa nakita ko yung mga STM na yon. Matapos kong matignan na meron talagang mga patotoo na mga sinasabing STM na nasaksihan ko talaga, ay ibinalik ko yung lupa at tinabunan ng mga medyo maliit lang o katamtamang mga bato galing dun sa unahan. Pero liban dito, wala nang ibang bato, mga katiats. Ito ay dagdag kaalaman sa inyo mga katiats, na kapag ganitong plastada ay very unusual. At masasabi ko na ito ay positive sapagkat napatunayan ko. Hindi ko na lang maipakita sa inyo yung bote sapagkat nawala na sa akin yun. At eto nga, pagka ganitong plastada, kapag mayroong sa inyo, sa site ninyo, huwag mawala ng pag-asa. Subukan lang. Pwede namang i-open cut yung buong paligid nito at kunin yung mga bato. Pagkat ganito ay parang iba yung pakiramdam natin. Parang meron talaga. Sa mundo ng pagti-treasure hunting, wala talagang perpekto. Kahit ako, marami tayong nagkakamali. Tanging mga Japanese engineering lang kasi ang merong kaalaman sa mga test digging na yan noon. O yung mga
naglibing ng mga looted treasures. Hanggat sa kasalukuyan ay malilito nga kahit pa yung mga retrieval teams ng Japan na nagpunta dito. Sapagkat, halimbawa, puno yung pinagbasihan nila. Naikwenta ko na ito sa yung isang video ko kung napapanood ninyo. Balikan ko na lang kapag halimbawa kasi puno nawala at meron naman sa mapa nawala na matagal ng pinutol at hindi nila nakikita yung sinasabing puno kahit tuod na lang, malilito pa rin sila mga kaibigan. Kaya meron silang tinatawag na remarkings, yung mga nasa niyog na madalas makikita natin na tinadtad or di kaya nilagyan ng pako. Yun yung mga panibagong remarkings. Although yung topic natin is all about triangulation of rock, magandang halimbawa ito mga katiyats. Oo, walang perfect, wala talagang perfect mga kaibigan. Pero bakit di natin subukan? Wala naman talagang nagpapatunay na meron ganito kapag ganito unless nasubukan nila, 'di ba? Yun ang pinakamagandang halimbawa na mag-explore tayo, pero siguraduhin lang na sa atin yung lupa. Ito kasi ay pagmamay-ari ito ng kaibigan natin at pinayagan naman tayong maghukay noon. Kaso nga lang ay mag-isa lang naman ako at wala namang mahilig dito na magte-treasure hunting limbad doon sa mga tiyuhin ko dati. Pero ngayon matanda na sila at may kanya-kanya ng mga hanap buhay. Ang the best advantage dito ay naandito ang masaksihan natin na nasa coding ito at nasa sinasabing Yamashita Dream Book. Ewan ko lang kung naniniwala yung iba sa Yamashita Dream Book na yan. Yung iba kasi ay nahirapang unawain kung talaga bang totoo ang mga nakasulat. Pero sa masasabi ko lang, totoo naman sapagkat yung mga bato kasi na madalas makikita natin na mayroong marka ay nasa Yamashita Dream Book. Kahit pa nga mag-search tayo sa internet ay mayroong kahawig Pero sabi ng ilan, dinadagdagan na daw yan ng mga Pilipino para malilito masyado yung mga Pilipino rin. Pero unless na napatunayan natin na meron at meron talaga sa site natin na mayroong mga kahawig sa kahit sa pang-internet na yan na mga pinost nila. Pero mas maigi yung pinag-aralan talaga natin at meron tayong mga kasamang nagte-treasure hunting na may alam. Ayan, ipasilip lang natin yung mukha or face marker. Ayan, yung mga halimbawa na mga abstract na pagkagawa ngunit halatang man-made.